Sa buong mundo, ito ay Pinoy Stream, connecting Filipinas across the globe. From north to south, east to west, there's only one Pinoy Stream. Kayo ay nakikinig sa himpilang makula na Pinoy Stream Versatile Radio, spreading love across the Filipino nation. I-charge na ang inyong mga at device. sumutok sa Pinoy Stream Abangan ang live streaming ng mga Adonis at mga diwata na magbibigay sa inyo ng saya. dahil ikaw ang bida. Isa-shout out ka at may bonus pang request na kanta. Libre yan dito sa Pinoy Stream Connecting Filipinos across the Stream. Broadcasting live, this is your Pinoy Stream on AL Worldwide. Bisco Philippines, manufacturer and designer of food processing and packaging machines, recognized by Department of Science and Technology and Department of Trade and Industry. For inquiries, call telephone number 02-829-42222 or send an email at nescofields@gmail.com or nescofields@icloud.com. You can visit at 40 T. Santiago Street, Canumay West, Valenzuela City. Ang susunod na palatuntunan ay isang bayad na pagsasahimpapawid. Ang mga salita, opinyon, kuro-kuro at komentaryo na inyong maririnig ay mula sa tagapagsalita lamang at walang kinalaman ang pangasiwaan ng himpilang ito. Tuklasin natin! Ang palatuntunan sa radyo na tutuklas ng dapat malaman ng sambayanan. Maninindigan sa katotohanan. Tatalakayin at hihimayin ang mga kaalamang pangkalusugan, siyensya at teknolohiya, agrikultura, ekonomiya, maging mga usaping legal at isyung panlipunang dapat ibahagi, magsisilbing tulay ng mga karaniwang tao upang maiparating sa pamahalaan ang mga mungkahi, hinaing at pulso ng bayan. Ipaglalaban ang karapatan ng mamamayang Pilipino. Babatikusin ang mga salot sa lipunan. Pupurihin ang mga gumagawang kabutihan at naninindigan sa katotohanan. Tuklasin natin! Ang tuklasin natin ay handog sa inyo ni Cathy Cruz.
Magandang gabi Pilipinas, magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao, gayon din sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome sa ating palatuntunang tuklasin natin. Ito po ang inyong lingkod, Kathy Cruz, na inyo pong makakasama sa loob ng isang oras. Sa lahat po ng mga tagapanood po natin, saan man kayo naroroon, anuman po ang inyong ginagawa. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan habang samut-sari ang mga nagaganap sa loob at labas ng ating bansa. Sa lahat po ng ating mga nanonood po ngayon, halina po kayo at samahan niyo po ako. Tuklasin po natin ang tungkol sa nuclear energy plant at program na rin na dapat sana ay meron tayo sa ating bansa. At alamin po natin yan o tuklasin po natin sa isa pong nuclear power plant engineer na kung saan ay siya po ay mula sa KEPCO International Nuclear Graduate School ng Ulsan, Korea. Naging intern po rin siya dun sa Korea Hydro and Nuclear Power Central Research Institute sa Daejeon mula 2017 hanggang 2018. Ganon din po sa Korea Hydro and Nuclear Power Headquarters po sa Jungju noong 2019. Kasalukuyan po siyang nandito ngayon sa Pilipinas at isa pong professor sa mga universidad po. Aalamin po natin yan, pero kayo po ay aanyayahan ko po kung meron po kayong katanungan, maaari po kayo mag-text sa 0915-2584-091 o maaari po kayo mag-iwan ng inyong mensahe sa ating pong Facebook pages at YouTube accounts kung saan po ninyo kami napapanood. Hindi ko na patatagalin kasi kailangan kong ipakilala na si Engineer Mark Gino Aliperio. Magandang gabi sa iyo. Magandang gabi po, ma'am, at magandang gabi po sa lahat po ng nanonood ng programang ito. Nako, karangalan ko na ikaw ay nakadaupang palad o hindi man personal, virtual po tayo sa pamagitan ng Zoom interview po natin. Pero karangalan po ng palatuntunan ito na kayo ay kasama po namin sa palatuntunan ng tuklasin natin. Maraming salamat din po sa invitation, ma'am. At naway marami pong matutunan ng ating mga kababayan about nuclear energy at mawala na rin po yung mga agam-agam or yung mga misconceptions nila. Yun naman po talaga ang gusto natin na makakuha po ng suporta mula sa publiko para maging matuloy-tuloy na po yung nuclear energy power program ng ating bansa. Tama po kayo. Anyway, hindi ko na po patatagalin dahil ako mismo excited sa informasyon po na inyong ibabahagi. Dahil bagaman nakapasok na po ako sa mismong loob, 2 beses o 3 beses na po ako nakapasok sa Bataan Nuclear Power Plant. Pero alam ko po na ang Bataan Nuclear Power Plant ay may kakambal sa bansang Korea kung saan dun po kayo talaga nagsanay. Kung ano po yan ay kikwento nyo, ay ibabahagi nyo po sa amin as we go on in your presentation. You can go ahead, Engineer Gino. Sige, ma'am, i-share ko lang po yung screen. Okay po. Ma'am, paki-enable po ng screen sharing. Okay po. Okay. Nakikita niyo po, ma'am? Yes, yes. Screen na sige po. Saan po pa slideshow? And okay. Okay, ma'am, meron po tayong konting game or bago tayo magsimula. So, ito po, parang meron akong mga salitang screenable ko yung words na nagdi-describe po sa picture na nakikita natin. So, ito po yung una po. So, ito po yung mga letra. Ano po yung Forest and fire. Forest and fire. So, tama po kayo. So, this first picture describes forest fire. So, mamaya, makikita natin bakit ko pinapakita ang mga ito po. Ito po. Okay. Ano to? Medyo madali lang. Rain? Ano ba yan? Rain. Sige po. Rain. Tama po yung second word. Rain. Maraming words no? Maraming words. Oo. Oo, marami siyang words. So, yung tamang sagot po ay acid rain. Okay. Acid rain. So, yung kanina, forest fire, acid rain. Ngayon naman, ito. Medyo madali lang. Weather. So, parang weather. Oo. Yung first word, extreme weather. Okay, tama po. Ito po. 3 words. 3 words. Opo. Yung clue po yung nasa picture.
Okay, C. O, C. Kaya siya. And, sige, siret na. Sirit na. So, ito po ay sea level rise. Okay. Ito, isa rin to. Okay. Medyo mahirap. Temperature. Temperature, yung pangalawang word. 3 words po ito. Tatlong words ba to? Opo. Ano ba yan? Air? Hindi naman. Walang air. Walang I. Sige, siret na. Ito po ay global temperature Global rise. temperature. So lahat po yun ay nagdi-describe ng isang parang pangyayari sa atin ngayon na at yun po ay ang climate change. So ano po ba yung causes ng climate change? So yung mga pinakita kong picture kanina, yun po yung mga epekto po ng climate change. Yung acid rain, yung global temperature rise, yung sea level rise, ganun po. So ano po ba yung dahilan nitong climate change? So, ang number one reason for climate change is actually yung greenhouse gases natin. At for greenhouse gases, carbon dioxide po yung nangunguna. So, ano ho ba yung mga sources ng carbon dioxide mula po sa human activity? Ito po, 87% po ng carbon dioxide released by humans ay galing po sa pag-burn o pagsusunog ng mga fossil fuels. No? So, saan po ba ginagamit ang mga fossil fuels na to, gaya ng coal, natural gas, and oil? Eh yun po, nagbo-burn po tayo ng fossil fuel para po makapag-generate po tayo ng kuryente. Although meron tayong na-generate na kuryente, ito naman po yung epekto niya. Po, 87% ng carbon dioxide ay mula po sa pagsusunog ng fossil fuels. 9% lang po mula sa mga industries or mga factories, productions, at 4% lang po mula sa land use changes, yung binabago yung mga lupa para, for example, commercial use. Medyo negligible po, pero malaking significant portion po is yung pagsusunog po ng fossil fuels for power consumption. Second, number 2 po na greenhouse gas na pinoproduce po from human activities is actually methane. And makikita nyo rin po sa graph na to na 33% po, ito po yung 33% ng methane galing din po sa fossil fuel production. Naggagamitin rin po sa pag-produce ng kuryente. So, nakikita natin na itong fossil fuel burning of fossil fuel, ito talaga yung isang major cause ng greenhouse gas emission na nagdudulot po ng climate change. So, kaya sinasabi po nila, para maiwasan yung emission naman ng mga greenhouse gas, gumamit tayo ng mga renewable sources of energy. Ano po ba itong renewable sources? Ito po yung mga sources ng energy na hindi po nauubos. Gaya po ng solar, galing po sa init ng araw, geothermal, mula po sa init na sa ilalim ng lupa, wind or hangin, at saka hydro or sa tubig. So ito po yung mga example po ng renewable sources of energy. Pag merong renewable, meron naman tayong non-renewable. Or yung sources po natin ay hindi po infinite o darating po yung oras na mauubos din po. So example po nito is yung coal. Yun nga yung isa sa main sources of energy natin is coal, tsaka oil, meron ding natural gas, at tsaka itong nuclear. So later on, di-discuss po natin na although yung nuclear is non-renewable source of energy, bakit ho siya unique? No po? At tsaka medyo better compared to renewable sources of energy. Okay. Now, ang tanong po natin ngayon is that yung renewable sources of energy po ba ang sagot sa pag-solve ng climate change? So ngayon, I will be presenting a short presentation about nuclear energy choice for next generation. By the way, I'm Mark Gino Liperio. I studied at the Department of Nuclear Power Plant Engineering from KEPCO International Nuclear Graduate School in Ulsan, Korea. I'm under the program of the Project Engineer Program too. So we focus more
on the construction and project management of nuclear power plants. Okay po. So a bit introduction po sa self ko po. So ito po yung school namin. So ito po yung mga kasama ko po sa aming laboratory, yung construction management group. Ito pong yung dalawang nasa gitna, yung nagtataas ng kamay, yun po yung mga professors namin. So one is Professor Yi from the US and one is Professor Ro from Korea. At ito po yung mga classmates ko. Kasama ko po sa laboratory. So tatlong Korean, tsaka isang African, tsaka ako po, Pilipino. So ito po yung campus namin. So makikita nyo po sa campus, ito yung dalawang parang nakaulbo yung may bird na figure. Yan po yung Shingori 3 and 4 power plant. Yan nasa Korea po. So yung campus po namin, around 8 nuclear power plants ang nakapalibot po. So ito po yung nakikita po ninyo is, nakikita po ba yung cursor, ma'am, ng mouse? Opo, kita po. So ito po, yung dalawa is yung reactor containment building ng dalawang nuclear power plant, Shinkory Unit 4 and 3 and 4. Tapos ito po yung parang training center ng Korea Hydronuclear Power. So lahat po ng empleyado nila sa buong bansa pumupunta po dito para mag-training bago makapagsimula sa work. So ito po yung konting landmark ng school namin po. Which is King. So we have really on-hand training. No? So we don't hindi lang po theory yung tinuturo sa amin, kundi meron din pong on-hand application po ng courses namin. So sa school din namin, since it is an international school, nilalagay nila yung flag ng bawat estudyante. So ng bawat bansa ng mga estudyante. So makikita nyo may Mexican, may Belarus, may mga African, Vietnamese. So sa batch po namin, so far ako po yung nag-iisang Pinoy sa school. Medyo mahirap kasi wala akong kausap na kababayan din. So I'm the only Filipino sa school, and actually sabi po ng school namin, ako rin yung pinakaunang Pilipinong estudyante nila mula nung nagbukas po yung school. Opo. So napakaswerte po na nakapasok ako sa school na to. So ito po yung graduation namin po last year lang, 2019. So ito po ako yung kukuha po ng diploma at pinakita po yung saan po ako galing na bansa. So ako po yung first and only Filipino student ng KINGS or KEPCO International Nuclear Graduate School. So ito po yung mga facilities ng school namin. So ito po yung parang nuclear power plant simulator namin sa main control room. Base rin po ito sa actual na power plant. So sa loob po ng actual power plant, ito po yung usually makikita natin sa control room. Dito po nakikita yung status ng planta. So nakikita po nila yung lahat ng nangyayari sa planta. Monitored po yan lahat. Tsaka ito po yung internship ko po sa Central Research Institute ng KHNP sa Daejeon, Korea. Ito po ako. Kung nakikita nyo, ito po. So ito po yung mga kasabay. So ang kasabay ko po dito is mga university students din po all over Korea. So sa school po namin, dalawa ho kaming pinalad na matanggap sa Central Research Institute. So ito po si Francis, isa rin senior student namin from Kenya, at ako po as a first year student from Philippines naman po. At ito lang po yung sa last year, yung sa headquarters naman po ng KHNP sa Gyeongju, Korea. So we are 5. So we have 1 African and 4 po na Asians. Okay? Ito rin po yung sa school namin, yung bumisita po yung NEPIO ng Department of Energy headed by Undersecretary Donato Marcos. So actually they are conducting a feasibility study and visiting the power plants of Korea if ano po ba yung mas maganda para sa Pilipinas, kung if we rehabilitate and reopen the Bataan Nuclear Power Plant, or why not just construct a new one? Okay. So they're doing... Okay, Gino. Hold tayo dyan. Curious lang ako, Gino, if you have a direct
discussion tungkol sa ano natin, sa sitwasyon natin sa Pilipinas. Kasi syempre, 'di ba, nag-visit ang Department of Energy natin, Opo. si Opo. Donato Marcos nga. So nung nagtatanong siya sa inyo, ano ang naging discussion niyo? Usually po tinatanong niya po sa akin kung yung una yung kalagayan po na ako sa school namin at saka yung sa pagkakaalala ko po ay nasa early stage po sila ng feasibility study. Kasi usually po pag nagbi-build po ng nuclear plant yung isang bansa aabot po ng hanggang 5 years yung feasibility study lang po. So in this case, parang nagka-canvas po sila kung saan po sila kukuha ng supplier for nuclear plant. And in this case, chine-check nila yung sa Korea. Kasi chine-check rin ata nila yung if kukuha sila sa Russia or sa US. So nagkataon po na nasa Korea sila po for discussions din po sa head ng KHNP. Actually, yung school po namin na Kings is ito po yung KEPCO. KEPCO po is yung Korea Electric Power Corporation. So kung sa Pilipinas meron tayong Meralco, yan po yung for distribution. Pero dito sa kanila, isang company lang po mula po sa generation, sa transmission at sa distribution, which is government owned po. Wow, sana ganun din sa atin. Opo. Kasi walang monopoly, tsaka government yung nagre-regulate talaga. Serbisyo Mula talaga. Opo. So, ito, apo. Putol na lang din kita, Gino. Masyado akong curious dito isa pa, kanina nabanggit mo kasi na pinagpipilian ng Philippine government, lalo na nung mga nagpunta doon sa mismong sa King, sa KEPCO nga, kung magtatayo na lang ng bagong nuclear power plant o i-rehabilitate na lang ang Bataan Nuclear Power Plant. So, ano ang naging comment ninyo about this? Actually po, yung Bataan Nuclear Power Plant, around nasa 30 plus years old na po. And yung lifetime po kasi ng isang power plant, depende po sa design, naglalaro po sa 40 years to 60 years. At minsan po na-extend po yan. Yung Cory 1 po, yung medyo nauna lang sa Bataan Nuclear Power Plant, yung BNPP, nag-shutdown na po parang 2 years ago. Yung nasa Korea pa po ako, shutdown na nila kasi tapos na po yung lifespan niya. Okay. So yung Cory 2 naman, siya naman yung susunod na magsha-shutdown din kasi natapos na rin yung lifespan niya. So kung if decided po na i-rehabilitate yung BNPP, medyo magkakaproblema po doon kasi po yung lifespan po ng power plant. At saka gumawa actually noong 2009, kung hindi ako nagkakamali, yung KEPCO mismo pumunta sa Bataan para gumawa ng parang chinek nila yung mga equipments kung pwede pa ba or kung magagamit pa ba. And findings po ng study nila is aabot po ng $1 billion yung gagastusin po ng gobyerno para po ma-rehabilitate lang at ma-reopen yung BNPP. Which is actually around nasa 20 to 30% na po yun kung yung $1 billion kung magtatayo po ng bagong plant. So, medyo talaga. Pero dapat pag-aralan po. Pero papaano sa tagal? Kasi I understand na ang BNPP, matagal yan bago yan parang several stages. Kung di nga ako nagkakamali, parang ang taas-taas daw ng parang mga standards na dinaanan ng BNPP. According nito doon sa ating mga nangangalaga ng Bataan Nuclear Power Plant. So, tapos parang mas pinatibay pa ito compared doon sa mga sister plant niya. Oo, sister plants niya in Korea. Kasi nga, kaliwat kanan yung batikos during the time na ito ay itinatayo. Can you comment on that? Mamaya po, nakakasama po yun sa slides ko po. Discuss ko po yan. Okay. You can go ahead. Sige po. Sige po. So, start na po tayo. So, yung na-mention ko po kanina, yung coal, burning of fossil fuels such as coal, ito yung pinaka main reason or sources ng ating greenhouse gas. So, paano po ba nagwo-work itong coal power plants? So, itong coal power plant,
basically nagsusunog po tayo ng coal at ito pag nakikita nyo po, so yung init po mula sa coal yung ginagamit natin para magpakulo ng tubig. So pag yung tubig kumulo, magiging steam. At yung steam na yun, ang gagamitin para umikot itong turbine natin. Pag umikot yung turbine, makakapag-generate tayo ng kuryente. So, yan po yung concept ng coal power plant. Pero, nagkakaproblema tayo dito na part. Kasi dito yung release ng greenhouse gas or mga byproducts nila na diretso po sa hangin, diretso po sa environment. So, I think ilang years ago, meron pong nangyari dyan rin sa Luzon na yung isang komunidad, nagkasakit lahat. Parang ubo at saka pneumonia dahil po yung sa mga ashes na byproduct po ng coal power plant. So ano naman po yung pinagkaiba ng nuclear power? Actually, yung concept ng power plant is very similar, pero yung pinagkaiba lang is yung source ng heat niya. Pag sa coal power plant, nagsusunog tayo ng coal. Pag nagsusunog, may abo, may release ng greenhouse gas. Pag sa nuclear plant, saan po ba galing yung init? Galing yung init po sa nuclear fission. And byproduct po ng nuclear fission is heat. Ngayon, dahil po sa init na to, yan rin po yung gagamitin nila para magpakulo ng tubig, tsaka magiging steam ito at yun rin ang gagamitin para umikot yung turbine at makapag-generate ng kuryente. Now, nakikita nyo po dito, meron po tayong dalawang system. Ito po itong parang pink at saka itong orange. No? So itong first primary system natin, ito po yung tubig na pinapainit mismo galing doon sa nuclear fission. Pero ito po ay isolated mula sa secondary system kasi itong secondary system naman, yung tubig na to, yung ginagamit sa turbine, parang malinis na tubig. Pero ito po dito yung sa primary system, ito po yung radioactive na tubig natin. Kasi ito po yung may direct contact sa fuel. So, isa rin po sa misconception ng mga tao is, radioactive yan, mag-cause yan ng cancer, o parang ganun. Pero hindi po ito contaminated, yung secondary system, at lahat po ng radioactive na material is contained po at handled properly po ng ating mga experts. So, yan lang po yung pinagkaiba ng coal at nuclear. Yung sa nuclear, wala hong release ng waste sa environment. So ito po yung tinitingnan natin, yung bagong model ng nuclear power plant ng Korea actually. Tinatawag po ito na Advanced Power Reactor 1400 kasi po kaya po itong mag-generate ng 1,400 megawatts ng kuryente sa isang araw. Sa isang unit lang po ito. So actually yung mga power plant natin, yung mga hydro nasa 30, yung iba nga less than 10 megawatts lang. So how much more pag 1400 megawatts isang araw. No, sa isang unit lang po ito na power plant. Usually yung power plant 2 unit, ito po. So times 2 nasa 2,800 megawatts per day yung kaya niyang ma-produce. So ito po yung containment building natin. Dito po yung primary system, yung reactor, tsaka yung steam generator, nandito po yung mga turbine. So ito po ay contained at safe. Hindi po ito yung kagaya sa mga pelikula na sasabog or ganun. So, sa mga movies po or mga TV shows, malaking misconception po yung pinapakita nila sa publiko. And in return po, parang medyo naging skeptical na po yung publiko to support nuclear energy. Okay, so paano po ba, since ang nuclear power po ay sinasabi natin na renewable, so meron po siyang source. So ang source po natin is uranium. So hindi po siya coal, hindi po siya oil, so ito po ay uranium. Then from mining, kino-convert into fuel, manufacture, tsaka po gagamitin po sa power plant. Now, pag nagamit na po yung fuel, meron pong dalawang possible na pwedeng gawin. Pwede po dadaan ito sa spent fuel treatment at ibabalik po sa power plant or itatapon po as waste. So sa waste natin, meron tayong short-term, mid-term, and long-term storage, tsaka pinapack, and lastly for waste disposal. So dito po yung isang kinatatakutan ng mga tao is yung nuclear waste. So later on, I'll give information para po mawala po yung mga misconceptions natin about nuclear waste na
again, na nasa TV na nagkaka-cause ng cancer or ganun. So, hindi po yung totoo. So, ito po yung itsura po ng fuel. So, yung powder gagawing pellet at saka ilalagay po sa fuel rod. Saka yung fuel rod, gagawa ng assembly. So, usually 16 by 16 ang size ng isang assembly. So, 16 times 16 na fuel rod sa isang assembly. At ito po yung nasa reactor core. So, kung nakikita nyo po yung isang box, red, blue, or red, yellow, or blue, isang fuel assembly po yan. So, imagine ho natin so sa isang assembly, may 16 by 16 na fuel rod, tsaka sa isang reactor core, mayroong 200 plus na fuel assembly. So, ito po yung itsura po ng nuclear fuel rod natin. So, ito po yung structure niya. So, more on engineering. So, papakita ko lang yung picture niya. At ito po yung itsura ng isang reactor vessel. So, in person po, ito po yung example ng reactor vessel. So, ito po ako. So, kung nakikita nyo itong yellow na part na to, is ito po yun. So, ito po ay isang napakalaking reactor core. Napakalaki po. Made of stainless steel po yan. So, napakatibay. Actually, isang konting trivia, ito po yung actual reactor na itatayo sana sa North Korea. Okay. Kaso binawi nila kasi nalaman nila na yung North Korea ata is gagamitin rin to for nuclear weapons development. So, binack out ng South. So, ito, dinisplay na lang din po sa school namin yung actual reactor na dapat na nasa North Korea po. Okay, sige, mamaya may tanong ako. Okay. So ngayon, i-compare natin kasi sabi natin kanina, yung carbon dioxide, yung parang number 1 na greenhouse gas natin. So ngayon, papakita natin yung gaano ba karami yung nilalabas na carbon dioxide ng mga sources of energy. So nakikita natin yung coal, meron siyang 1,001 grams of carbon dioxide per kilowatt-hour na kuryente na pinoproduce niya. So, halos isang kilo po ng carbon dioxide for isang kilowatt-hour lang ng kuryente for coal power plant. For oil naman, nasa 840 grams ng carbon dioxide. For natural gas, nasa 469. And ito yung maliliit po is for renewable sources of energy. Pero unique po yung nuclear actually is nasa 16 grams of carbon dioxide. Napakaliit po. Now, actually, itong 16 na to is hindi po ito attributed sa operation ng nuclear power plant. Kasi po, pag nag-ooperate ka ng nuclear power plant, zero carbon dioxide. So, saan po galing ito? Ito po yung galing sa mining, sa pagkukuha po ng fuel. So, doon lang po galing yung carbon dioxide emission nila. So, nakikita po natin na actually nuclear is much cleaner than solar energy, geothermal, or biomass. Mas malinis pa po ang nuclear sa solar energy. Oo nga. So, opo. Pag nakikita po natin, napakaliit po ng contribution ng nuclear kumpara sa natural gas, oil, and coal. Opo. Ma-intervene ko lang po kayo. Bakit po nagkaroon ng carbon emission ang solar? Ito po usually yung sa pagko-convert nila ng mga land para gawing solar plants. Okay. Yung parang pinuputol yung mga puno, nililinis yung area, tsaka yung same po sa iba po. At tsaka yung problem kasi ng solar, napakaliit ng output niya. Tsaka hindi siya reliable kasi usually pag walang init, wala kang kuryente. Parang ganun yung natin. Okay. So, ganun din yung wind, napaka-dependent sa hangin. Yung ocean hydro, ganun din, dependent sa tubig. Pero yung nuclear kasi, whatever the weather is, pwede pong tuloy-tuloy yung operation kahit winter pa or may bagyo, tuloy-tuloy po yung operation ng nuclear plant. Kaya po napaka-reliable po ng nuclear plant. Yes. Now, try naman po natin i-compare yung 1 kilo ng mga sources, no, or fuel natin sa kung ilang amount of energy yung kaya niyang ma-produce. For example, sa 1 kilo ng coal, nakakapag-produce ito ng 8 kilowatt-hour
ng kuryente. Pag nagsusunog tayo ng 1 kilo ng coal, 8 kilowatt-hour ng kuryente. Pag oil naman, 1 kilo ng oil, nasa 12 kilowatt-hour naman po yung kaya niyang ma-produce ng kuryente. Pero po, pag yung sa nuclear, sa uranium, makikita po natin, 1 kilo po ng this is uranium-235, kaya po mag-produce ng 24 million kilowatt-hour of electricity. Kaya po we are actually really promoting nuclear energy kasi po napakaliit lang ng source niya at napakalaki ng kanyang output. Correct. So if you're going to compare this, yung 1 gramo, 1 gram, 1 gramo ng uranium ay kayang mag-produce ng kuryente na ganun karami rin na kaya rin i-produce ng 2 million grams of oil or 3 million grams of coal. So ito po, 1 gramo ng uranium equals to 2 tonelada ng oil or 3 tonelada ng coal. So napaka ganda talaga ng output nitong nuclear power. So ito po, galing po ito so fresh information from the US. Ito po yung capacity factor by energy source. So nakikita po natin is 93 for nuclear, 93.5% yung capacity factor po niya. Ano po yung capacity factor? Ibig po sabihin, yung nuclear po, nasa full power po siya 93.5% of the time. So napaka-reliable talaga ng nuclear kumpara mo po sa coal na kalahati lang po ng time na nakakapag full power siya. Ganun din po sa especially for solar kasi dependent nga sa araw. Pag gabi hindi rin pwedeng hindi nakaka-generate. So ang nuclear talaga is malaki yung capacity factor niya na almost 100% din. Opo. Galing. So ito yung nuclear power plant wise, yung environmental friendly features meron din po. So ito po yung misconception nila kasi yung nasa nuclear plant nasa dagat, nagtatapon daw po tayo ng mga waste doon. Hindi po. Toxic. So bakit po nasa dagat yung power plant? Kasi po kailangan niya po i-cool yung core. So kailangan natin ng tubig para mapalamig po yung core. So dito po sa intake, dito po nanggagaling yung tubig mula sa dagat, gagamitin lang po para palamigin yung core natin at saka ilalabas din po sa other side. Now, ang pinagkaiba lang po is yung nirelease na nila yung tubig na ginamit nila is medyo mainit lang. Pero wala pong dinagdag na waste doon. Okay. So ginamit lang po yung tubig para palamigin yung nasa plant at saka ilalabas din nila na medyo mainit lang po. So wala po tayong itinapon doon na kahit ano. So hindi po totoo yung sinasabi nila na tinatapon lang sa dagat yung mga waste. Actually ginagamit lang yung tubig para magpalamig. Oo. So what ibig sabihin walang chemical na anumang naihalo palabas? Wala, parang ginagamit mo lang pampalamig for example po, isang analogy, pag meron tayong for example kawali na mainit bagong luto, siyempre binubuhusan natin yung tubig, tsaka yung tubig na yon ginamit natin medyo mainit na. Kasi mainit yung kawali. So yun rin yung tinatapon nila pabalik. Nilalabas nila pabalik. Okay, question lang Prof. Kasi 'di ba isa rin sa pwedeng features ng nuclear power plant. Pwede ba 'yon na yung mag-desalinate ng salt water? Water desalination. Actually po yung sa mga power plant specifically may desalination po sila kasi pag ginamit nila yung salt water to cool nagkaka-reaction yung salt sa mga pipes. So actually may desalination po nangyayari pero same concept po ito lahat. Yung parang kukuha lang sila ng tubig, gagamitin lang pagpapalamig tsaka ilalabas din. Pero hindi na salt water 'yon. Hindi na salt water. Opo. Kaya may ibang power plant din na nasa lake or nasa river. At saka pwedeng magamit for irrigation like for example, 'di ba? Or for other purposes. Pwede rin po. Pero parang additional features na po ng plant. Kasi pag sa dagat naman, medyo malayo naman sa mga agriculture, like land agriculture din po. Okay. Sige po. So, paano po ba hinahandle itong nuclear waste natin? So, ito yung isang
malaking misconception ng mga tao. So actually, ito po yung fuel assembly na pinakita ko kanina. Ito po yung nagamit na. So ginagawa nila, parang nilulublog nila sa tubig. So tawag nila is spent fuel pool, parang swimming pool. Kasi yung nuclear fission is continuing process. Kahit tapos mo na, continue rin po yung radioactive decay ng mga nuclides dun sa ating fuel. So umiinit pa rin ito kahit tapos na pong gamitin. So umiinit pa, kaya sinistore nila dito sa may tubig para lumamig ng bahagya. Temperature niya. Opo. Tsaka ito po is radioactive. So hinahandle po ito properly. So ito po yung tao naka-complete how to say this, yung parang suot niya, protective equipment. So next po is ilalagay nila sa dry cask. Okay. Lahat ng fuel, tsaka lahat ng waste, yung mga damit na naging radioactive. So dito lahat, tsaka isisemento yan nila, tsaka yung long term, ilalagay po sa repository or underground. So ito po yung process natin ng pag-handle ng nuclear waste. So long-term storage na po itong parang underground storage natin. So I'll just talk konti lang po about sa Bataan Nuclear Power Plant. Ito po ay isang case study na ginawa namin ng classmate ko doon, Korean, named Byung Hee-sung. He's from KEPCO, actually from KEPCO headquarters in Seoul. So doon po siya nagtatrabaho po. So actually yung BNPP or Bataan Nuclear Power Plant, ito po yung pinakaunang nuclear power plant sa Southeast Asia. Ginawa ko itong solution nung nagka-oil crisis noong 1973. Actually, yung power output ng BNPP is nasa 621 megawatts. Ito po ay isang pressurized water reactor, which is the usual design of nuclear power plant. And meron po itong 3-loop design. Kasama po meron po siyang parang tatlong power plants din na same in design. Isa na rin rito yung Cory 2, yung sinasabi nating sister plant ng BNPP na nasa Korea, na actually nasa loob din po ng compound ng school namin. So ito po yung sinasabi natin na peak acceleration ground ng BNPP. Yung design niya po is 0.4 G. Okay, meaning? Ito po yung meaning po, kaya niya po mag-withstand ng malalakas na earthquake. Kasi yung usual design po ng power plant is nasa 0.2 G lang. So ito dinoble. Kasi nga, may nagsasabing, ba't daw magtatayo? Kasi nasa earthquake-prone area daw ang Pilipinas. So, iniba nila yung design. So, dinoble nila yung capacity niya to handle strong earthquake. So, 0.4 G. So, hindi po ito alam ng publiko kasi so ito yung ginagamit ng yung mga anti-nuclear na panakot rin para yung mga tao hindi sumuporta sa nuclear energy. So, one time, meron kaming speaker na sa Korea, may symposium sa school namin. Tinanong niya kung pinakita niya po yung BNPP. Sabi niya, ito daw po yung safest NPP in the world. So, nagtaka yung iba. Bakit po? Kasi daw, ginawang tourist attraction na ngayon. So, parang minamock nila. At saka, at that time, hindi niya alam na merong isang estudyante doon na from Philippines. Kaya, nung tinanong niya po yung audience, parang, meron ba dito from Philippines? Sabi ng mga professors na, meron isa. So, pinakita niya ito na safest daw ang NPP kasi ginawang tourist attraction na lang daw. Kaya po safe. Pero alam mo, Prof, naalala ko si Dr. Carlo Arcilla. Minsan na-interview namin siya sa DZXL, ang ating katipunan with Professor Butch Valdez. Sabi po ni Dr. Carlo Arcilla, kung siya raw nagkataon ay nasa Bataan at may malakas na lindol, mas gugustuhin niyang pumasok sa loob ng BNP. Opo. Kasi sigurado raw siya na mabubuhay siya. At pangalawa, may binabanggit din po siya. No, kung ang halimbawa raw na ang kaya raw niyang halimbawa bumagsak na eroplano na pinakamalaking eroplano
ay kaya raw, mananatili pa rin daw siyang matibay kahit nabagsakan daw ng ganung kalaking eroplano. Yun ang sinasabi, na kaya niyang i-sustain daw. Kaya Actually, totoo po yun. So, lahat po ng power plant, kasi po yung nuclear power plant is actually isang malaking parang target din po yan ng mga terrorist attack eh. Kasi pag nasira nila yan, alam nila na may release ng radioactive radioactive material. So kaya itong containment building tinatawag dinesign po yan para kahit bagsakan niya ng eroplano hindi ho yan mawawasak. So actually yung usual width nito is nasa 1.2 meters yung kapal ng semento niya. So imagine niyo po, parang pader na 1.2 meters. Oo. Tsaka reinforced din po ng mga steel at mga bakal din yan. So napakatibay po. Oo, nakapasok na kasi ako, Prof, sa Bataan Nuclear Power Plant RISE na. Kaya alam ko kung gaano kakapal. Pinakita pa amin yung mismong containment, dun pumasok kami. At nakita ko kung gaano kakapal. Tapos akala mo para kang nasa loob ng bangko. Meron pa yung seal, di ba? May ganun pa. Oo, meron ganun pa. Parang vault. Oo, parang vault. Okay, go. Actually, itong containment building, ito na po yung last line of defense for radioactive release. So, meron po tayong around 7 to 9 layers ng defense. So, ito po yung pinaka-last. Na pag ito po yung nasira, makakapag-release na po sila ng radioactive material sa environment. Okay. So, again, meron tayong 7 to 9 defense layers or defense mechanism. Ito na po yung panghuli. Okay, so timeline po ng BNPP, noong 1958, ginawa po yung Philippine Atomic Energy Commission. 1973, dahil nga sa oil crisis, nag-decide po si President Marcos mag-build ng nuclear facility. So naka-receive po siya ng 2 proposal mula po sa 2 company mula sa US. Yung General Electric o GE, nag-propose ng $700 million na plant, ay yung Westinghouse is nasa $500 million na plant. So, although yung proposal po ng Westinghouse parang hindi po specific, nag-decide po si President Marcos na doon i-award yung project. At from 500 million, naging 1.2 billion yung cost niya. So itong 1976, nag-start po yung construction. Pero noong 1979, yung 3-mile accident po sa US nangyari. So stop muna. Tsaka yung 1984, almost complete na, pero yung cost po umabot na po sa $2.3 billion. And nung almost natapos na rin yung plant, actually dumating na nga po yung first batch ng fuel mula US sa Bataan. Nangyari naman po yung Chernobyl disaster, tsaka yung People Power Revolution. Tsaka so doon po napatalsik po si President Marcos at hindi na po nagamit as according na rin po sa utos ni President Aquino dati to mothball the plant. 2008 nagkaroon na dinicide na i-rehabilitate or gamitin yung BNPP dahil sa oil crisis noong 2007, pero nangyari naman yung 2011 na Fukushima disaster sa Japan. So again, medyo naging skeptical ulit. So hindi rin natuloy. But noong 2016, President Duterte actually gives green light on nuclear power. So he created this NEPIO, the Nuclear Energy Power Implementing Office, under the Department of Energy. Ito po, yung NEPIO po. So, ang problem po kasi natin sa Pilipinas, wala tayong suporta sa publiko. So meron na po akong short story po. Nung naalala niyo po yung 2017 and na-impeach po yung president ng Korea, yung si President Park. Tsaka yung bagong president nila ngayon, si President Moon Jae-in, hindi ho siya pabor sa nuclear. So doon sa school namin, may 2 power plant na kino-construct pa, yung Shinkory 5 and 6. So nag-decide siya, ang ginawa niya, pinatigil niya po yung construction kasi ayaw niya ng nuclear. Pero po, ano po yung ginawa ng publiko? Yung publiko po mismo ang nag-express ng suporta. So nagkaroon po sila ng plebiscite kung itutuloy po ba yun or hindi. So
At sa plebiscite naman, malaki po yung suporta ng tao, agree po sila na i-continue yung nuclear energy program. Kaya po na-continue po. So, nakikita po natin yung power po ng publiko for public policy kasi. So, yan po yung nangyari sa Korea kasi malaki po yung suporta ng publiko sa nuclear plant, sa nuclear energy nila. So, problem naman natin sa Pilipinas, marami tayong mga anti-nuclear movement. So, yung mga goal nila, dapat stop yung mga nuclear facilities. Tsaka sinisingit nila yung visiting forces agreement. Sinisingit nila, tsaka gusto nila i-dismantle yung Bataan plant. So, ano po yung epekto niya? Ano yung nangyayari po kasi? Ngayon, yung nangyayari ngayon, ginawa ng tourist spot yung BNPP, and which is very sad, no? So instead of we are using this to produce electricity to eventually lessen the market price na mas mapamura pa sana yung kuryente, wala ginawa na lang tourist spot to educate sana, diba? Reliable sana. Kasi yung problema rin natin, pag ito po, nakikita natin sa pictures, yung mayroon tayong religious sectors na ito po yung sumasali din po sa rally kasi and alam naman po natin na they are very influential sa public. So ito po isang malaking challenge po for nuclear energy advocates dito sa Pilipinas. So actually noong 2010 gumawa ng survey yung parang interagency core group composed of DOE, DOST and the NPC, and they found naman na positive view naman yung public sa nuclear energy, and positive naman yung pagtanggap ng mga tao, pero nakita rin nila sa study nila na kailangan talaga na i-improve yung public perception ng mga tao. So kailangan natin i-highlight ano ba talaga yung benefits ng BNPP or ng nuclear energy, tsaka i-highlight din po natin yung mga safety features, no, para mawala rin po yung mga takot ng mga tao about nuclear energy. Also po, noong 2011, the same group conducted a survey din po. And actually, we have 1 in 3 people express support in nuclear energy. Actually, this is very few. So hindi pa po majority, and we actually want to increase these numbers. So 47% undecided pa. And yung cognizance level natin is, makikita natin, is 79% high income. Bakit po ito nangyari? Kasi po yung mga high income people, sila yung po yung may access to information. Kaya sila yung medyo aware about nuclear energy. So I think the government should, based on these results, should actually design their own programs to address these issues din po. Information campaigns. Information drive talaga po yung dapat gawin. So actually we also develop, ako po at yung kasama ko po, si Byung-hee, we develop a strategic communication plan para po for Philippine nuclear energy program. So dapat we should be targeting specific audiences, gamitin rin yung tri-media as yung medium for communication, tsaka yung interpersonal approach din po para po medyo mapalapit po talaga yung mga tao sa mga sa policy makers at doon po sa mga tao behind nuclear energy. And also, kailangan din po ng corporate social responsibilities mula rin po sa mga nagpapatakbo ng nuclear plant. And ito po is one good example po kasi yung Korea. For example, yung KEPCO po, yung may-ari ng mga nuclear power plant, meron po silang corporate social responsibility. Ano pong ibig sabihin nito? Nagbibigay ho sila ng mga tulong sa mga komunidad na malapit sa power plant. For example, nagtatayo sila ng mga paaralan, ng mga infrastructures, nagbibigay ng mga scholarships, parang ganoon din po yung mga healthcare programs nila. So at least meron din pong suporta mula sa mga tao na nasa paligid po. So ito po yung mga example ng mga campaign na sa Korea, and actually they're very smart and clever because they targeted their campaign into specific audiences. Okay, for example, ito po. Ang nakalagay po ito is ibig sabihin is blue sky, blue energy. So sabi nitong, so parang hindi kami nagwo-worry, no? Sa sky namin, alam namin na malinis yung atmosphere namin kasi malinis yung energy, malinis yung nuclear. Itong campaign naman po ay targeted mismo sa mga nagtatrabaho sa nuclear plant. So pinapakita na
na nakasalalay sa kanila, yung yung safety at reliability ng power plant. So dapat pa po na pagbutihan po nila yung kanilang mga trabaho. So targeted po yung audience nila, yung public, at saka rin po yung mga tao nila, meron po silang specific campaign para doon. Ito po is isang campaign rin sa mga environmentalists. And one statement talaga na nakalagay dito is, how can you be an environmentalist and not support nuclear energy? Kasi nuclear energy is very clean. Tsaka yung ibang environmentalist is actually hindi nagsusuporta sa nuclear energy, which is quite ironic. No? At saka yung Korea naman, meron silang targeted campaign na targeted audience, yung mga bata. So parang all levels ng society, meron silang specific campaign. Kasi the problem is, if we only make one campaign, hindi siya ganun ka-applicable sa mga tao. So, dinesign nila specific campaigns for specific audiences. So, I think ito yung naging dahilan na bakit effective yung campaign nila at they really have the support of the public for implementing nuclear energy. At yan ang kulang sa atin. Opo. So, I think this is my closing statements na. So, nuclear power provides a reliable supply of low-carbon energy. And actually, we have 30 countries currently operate over 450 nuclear reactors worldwide. And we have 30 more countries are considering, planning, and actively working on nuclear power. So ito po yung sa picture, pag nakikita nyo po, ito po yung very similar yung nasa Korea. Kasi ito po is nasa UAE, sa United Arab Emirates. Kung for the information of everyone, yung United Arab Emirates po is umorder po ng 4 na unit ng nuclear power plant mula sa Korea. So, nagtatanong tayo, bakit yung UAE nasa Middle East, marami silang oil? Ba't pa sila nagtayo ng nuclear? Kasi they recognize na yung oil nila is mauubos rin over time at hindi na yun magiging sustainable. So, ginawa nila as early as now, they build 4 nuclear power plants. And actually, doon po sila kumuha ng power plant yung sa school namin. Kaya po yung ibang kaklase ko po after graduation is na-move po sa UAE to work on this power plant. Wow. So nuclear power, again, no greenhouse gas during operation. But sadly, it only produces 10% of the world's electricity, and we want to increase these numbers. And this is 1/3 of low carbon electricity. So nuclear power avoids the release of 2 gigatons of carbon yearly because it's clean energy. Then 2 gigatons of carbon is equivalent of removing 400 million cars mula po sa highway. So ganun po yung magandang effect niya. So as the world increasingly seeks secure and low carbon sources of energy, so nuclear power will continue playing a key role in the world's energy mix. So, yan lang po for my presentation, and yes, I think we're open for some discussion po. Okay, sige. I-off na natin yung para makita naman yung gwapo mong mukha, Prof. Yan. Thank you so much sa presentation mo, Prof. Gino, Engineer Gino. At nakakatuwa naman dahil, Prof, marami akong impormasyon na natutunan sa'yo. Pero siguro one thing na gusto kong malaitanong din sa'yo, Prof, ay yung naging karanasan mo dyan. Actually, very particular ako dun sa kaninang last parang before ka nag-slides dun sa mga benefits niya, yung sa sitwasyon dun sa Korea, di ba? Yung ano bang portion yon, yung sa may bandang dulo, Prof? Na binabanggit nga na etong, kasi yung mga environmentalists, di ba, ayaw nga nila ng Oo. Ayaw nila. Oo, yun. Baka pwede mong ipakita uli. Sige po. Portion na yun. Kasi di ba, sabi mo nga, how ironic dahil sila ay gusto nila yan.
yan nakita ko nandiyan yung may malaking pagkukulang ang ating pamahalaan para magkaroon ng information, education, campaign sa ating mga kababayan. Pero ang dito kasi sa Pilipinas, mukhang ang namayagpag ng husto ay yung mga environmentalists na ayaw ng nuclear power plant. Ang nagtataka lang ako kasi, Prof, bakit ang government pagdating sa parang dun nagkaroon ng pagkukulang particularly the Department of Energy. So somehow mukhang may nangyaring hindi along the way kung bakit hindi siya ganun ka-effective kasi considering na government talaga diyan. Pangalawa, yung ngayon ba dun sa Korea, no, na pinanggalingan mo, Prof, how many nuclear power plants na nga ang kasalukuyang nag-ooperate doon at ilan pa yung itatayo nga uli? If I'm not, yung tawag dito presentation. So if I'm not mistaken po, nasa around 24 operating nuclear power plants sa Korea. And they are constructing 2 right now, and actually they are planning to construct 4 more or 6 more, pero yung dalawa po, kasi nakastart na po yung construction ng dalawa, yun na lang po yung pinagpatuloy kasi nga yung president nila is not supportive of nuclear energy. So yung plano pa sana na 4 na additional power plant, it is actually a new design of the APR 1400. It's APR plus. So mas mataas na capacity niya. Nasa 1,500 megawatts sana yun. Pero nga, so since hindi po nag-support yung president nila is hindi na rin po yun tinuloy. Pero who knows, siguro sa next administration nila is continue yung nila, yung next president, hopefully mag-support rin ng nuclear. Oo nga, oo. Sige, last na ko na lang po sa inyo, tanong ko na lang. Sa tingin niyo po ba sa ating bansang Pilipinas, ano yung nakita nyo nga pagkukulang para maitulak etong nuclear energy plant sa ating bansa? Kasi napansin ko lang po, dito walang kurso ng nuclear, 'di ba? Nuclear engineer. Apo. Pero I know sa ibang bansa meron. So meron. ano pa po yung nakikita nyo na dapat being isang nanggaling sa ibang bansa at mismo kung saan sa Korea at ikaw ay isang professor po ngayon. Kung may gusto kang mangyari, ano yun, Prof? Siguro po, yung first part talaga is to get the support of the public. Kasi without support of the public, kahit anong program pa, kahit although maganda yung intention ng program, pag walang suporta ng publiko, I think it would not be successful enough. So, I think the government should focus on the information drive and educating really lahat. Especially yung mga policy makers kasi sila yung may power . So we start with the policy makers, then the public, then I think and we can start from there. So actually as we me and my classmate din po na ginawa namin yung case study, we actually developed a communication plan. So we have not yet published it, but we designed a communication plan specifically for the Philippines, and we would like to suggest this hopefully for the government na gamitin ito yung mga specific plans namin. So in our plans, we have targeted different audience and we have different designs ng communication plan or campaign ads for different audiences. So I think pinakauna talaga kasi if you have public support, tuloy-tuloy na yun. So manpower is actually madali lang. Madali lang naman kasi marami namang matatalinong Pilipino or siguro give it ilang years, we can train, pwede naman mag-training ng manpower pag nandiyan na po talaga yung project, pag nasimula na po talaga. Actually, isa nga po yan sa naririnig ko minsan na dahilan kasi nag-cover din po ako ng Department of Energy. Opo. At kahit po kilala po ako ni Dr. Carlo Arcilla. Ang lagi po nilang yung nagiging question madalas wala kasi tayong mga nuclear engineers, wala tayong manpower. Sabi ko that's not true.
because we have a lot of engineers, kako, na nagtatrabaho sa mga nuclear power plants. Ano, sa buong mundo, ha? Kasi yung isa sa kasama namin sa programa, si Engineer Lemmy Rojas, isang mechanical engineer, marami siyang mga kaklase from Mapua kasi, from Mapua kasi siya eh. So, kumbaga, sabi niya gano'n, that's not true. Kaya, kung talagang gugustuhin nila na hagilapin yung ating mga Pinoy engineers, we have the Professional Regulatory Commission to track down where are these engineers. At I'm sure marami rin tayong mga inhinyero na gusto rin nga pumasok dito sa industriyang ito, di ba, Prof? Kailangan na talaga ang gobyerno rin itulak itong programang ito, Nuclear Energy Development Plan sa ating bansa. And of course, kasabay nun yung information education campaign na rin sa ating mga mamamayan Pilipino, di ba, Prof? Opo. Anyway, parting message na lang, mensahe mo sa ating mga kababayan, mensahe mo sa mga opisyal ng ating pamahalaan, mga mambabatas, sa ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Go ahead. Okay, before I give my message po, I would like to comment po yung sa sinabi yung huli, na actually hindi lang naman po nuclear engineer yung talagang kailangan lang, no? So, kasi pag isang power plant, marami rin pong expertise ng mga engineering kailangan. Kailangan natin ng civil engineers, kailangan din ng mechanical engineers, mga electrical engineers. Yung marami naman po tayong mga Pilipino na magagaling din po na engineers. So, for my parting message, hopefully, sana po, suportahan po natin ang nuclear energy. If we really want to continue with the country economic development, kailangan po natin ng energy. Ito po ay isang essential need, no, for industrialization. So if we have actually a reliable source of energy, maiiwasan na po yung mga rotational brownout during summer na nagkakakulangan ng supply ng kuryente and yung pagtaas po ng kuryente kasi po we are increasing the supply of electricity. So basically, mapapababa po natin yung presyo ng kuryente. So, for our policymakers, we are really hoping that you would support our campaign and advocate to pursue nuclear energy. So, hopefully, for actually I think the DOE has President Duterte has given the mandate to the DOE to conduct a feasibility study. This is, I think, just last month lang po, I've read the news. So they are given at least 6 months to come up with a position paper if the country should really pursue a nuclear energy program. So actually, if they are really concerned with the cost, so actually nuclear energy is quite expensive sa construction niya. Pero mababawi naman ito in the long time kasi mahaba po yung lifespan ng nuclear energy, tsaka malaki po yung nasusupply niya na kuryente. So mababawi din po ito. So if that is one issue, meron din po mga small modular reactors na tinatawag natin is yung maliliit na nuclear plants din po. So hopefully, yeah, I think that would be also for public also. Hope you are nakakuha kayo ng information about nuclear energy and somehow we have enlightened you. So hopefully we have your support as we have changed your mindset. And again, to our policymakers, for the betterment, I think, of the country, I think we should really pursue nuclear energy program. Okay, thank you so much, Engineer Gino. Isang karangalan na ikaw ay kasama namin sa palatuntunan ito. At natutuwa naman kami ay binigyan nyo kami ng pagkakataon na makapanayam kayo. Hanggang sa susunod na pagkakataon, Engineer Gino, sana po ay makasama po namin muli kayo. Maraming salamat. Salamat po. Maraming salamat po. Magandang gabi po. Okay, inyo pong napakinggan si Engineer Mark Gino Aliperio, isa pong nuclear power plant engineer po natin dito po sa ating bansang Pilipinas. At sana siya po ay kasalukuyang professor ng iba pong ng dalawang universidad po dito sa ating bansa. Sa ating pong pagbabalik, pakinggan po muna natin ang ating mga tagapagtaguyod sa palatuntunan ito. Kayo'y nakikinig sa Tuklasin Natin.
Nesco Philippines, manufacturer and designer of food processing and packaging machines, recognized by Department of Science and Technology and Department of Trade and Industry. For inquiries, call telephone number 02-829-42222 or send an email at nescofields@gmail.com or nescofields@icloud.com. You can visit at 40 T. Santiago Street, Canumay West, Valenzuela City. Nako, wala namang maibubagay ang hybrid rice mo na yan. Mataas ngang umani, hindi naman pwede sa tag-ulan. Mahina. Tado, matagal ko nang nasubukan ng hybrid rice sa tag-ulan. Maniwala ka, pwedeng magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan. Hybrid rice sa tag-ulan? Pwede? Pwede. Pwedeng-pwede magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan. Tulad ng inbred rice, bantayan ng tubig nang maiwasan ng pagdapa. Sa pag-aabono naman, gawing 2 hanggang 3 beses ang pagpapataba ng nitroheno para iwas sa pag-atake ng mga peste. Tandaan, hybrid o inbred rice man, siguraduhin tama ang pamamahala mula sa pagpili ng binhi hanggang sa pag-aani. Magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan man o tag-araw. Siguraduhin lamang ang COP sa inyong lugar. Para sa karagdagang impormasyon sa pagpapalayan, mag-text o tumawag sa PhilRice Tech Center bilang 0917-111-7423. I-follow din ang PhilRice Facebook page ng updated ka sa usaping pagpapalayan. Parehas lang na 9 na tonelada ang ani namin sa Mestizo 1 ah. Bakit ang balita mas mataas ang kinita ni Maring Bebang? Like, how? Maring Bandang, naririnig kita. Imbes kasi na pinagiling ko na puting bigas, ay pinagiling kong brown rice ang Mestizo 1 ko. Ibig sabihin, mas malaki ang kikitain kapag ginawang brown rice ang hybrid rice? Check, mare! Mas mataas ang kita kapag pinagiling na brown rice ang hybrid rice. Aabot sa 1 tonelada ang dagdag bigas. Alis na ako, Maring Bebang. Hahabulin ko yung Mestizo 1 ko. Baka pwedeng ipagiling na brown rice. Sagarin ng pakinabang sa palay. Ipagiling na brown rice ang inyong hybrid na palay. Mas mataas na ang kita, mas masustansya pa ang brown rice kumpara sa puting kanin. Para sa karagdagang impormasyon sa pagpapalayan, mag-text o tumawag sa PhilRice Tech Center bilang 0917-111-7423. I-follow din ang PhilRice Facebook page ng updated ka sa usaping pagpapalayan. Hybrid paalala. Hindi totoo na mas marami ang kailangang pataba ng hybrid rice kumpara sa inbred rice. Sa paglalagay ng pataba, dapat ay base sa pangangailangan ng palay. Upang makamit ang potensyal na ani, ipasuri ang lupa o gumamit ng -1 element technique nang malaman ang kakulangan ng sustansya sa lupa. Gumamit ng leaf color chart nang malaman kung kailangan pang magdagdag ng nitroheno sa palay. Tandaan, hybrid o inbred rice man, siguraduhin tama ang pamamahala mula sa pagpili ng binhi hanggang pag-aani. Para sa karagdagang impormasyon sa pagpapalayan, mag-text o tumawag sa PhilRice Tech Center bilang 0917-111-7423. I-follow din ang PhilRice Facebook page ng updated ka sa usaping pagpapalayan. Kayo'y nakikinig sa Tuklasin Natin. Okay, tayo po ay muling nagbabalik sa ating palatuntunang tuklasin natin. Ito po ang inyong lingkod, Kathy Cruz, na inyo pong nakakasama sa loob po ng 1 oras. At syempre, napakinggan po ninyo ang katatapos lamang na pag-uusap o presentasyon po ng ating panauhin ngayong gabi. Walang iba kundi si Engineer Mark Gino Aliperio, isa pong naging Project Engineer Program 2 sa laboratory ng Department of Nuclear Power Plant Engineering ng KEPCO International Nuclear Graduate School o mas kilala bilang KINGS sa Ulsan, Korea. At katulad po ng sinabi niya, sila po ay nagka-focus sa construction and management po ng nuclear power plants. Yung ating pong bisita na si Engineer Mark Gino Oliperio ay naging intern po sa Korea Hydro and Nuclear Power ng Central Research Institute sa Daejeon noong 2017 hanggang 2018.
Siya rin po ay napabilang o naging intern din po sa Korea Hydro and Nuclear Power sa headquarters ng Jeonju noong 2019. At siya nga po ay naging professor po ngayon sa dalawang kilalang universidad dito po sa ating bansa. Kasalukuyan po siyang nandito ngayon sa Pilipinas. Pero katulad ko ay maraming nadagdag na kaalaman ang naibahagi ni Engineer Aliperio sa atin ngayong gabi. Kailangang pagtuunan ng ating pamahalaan ang pagtatatag ng Nuclear Energy Development Program sa ating bansa kung layunin na tayo ay maging maunlad at magkaroon ng mahusay na buhay ang bawat mamamayang Pilipino. May binanggit si Engineer Aliperio kanina na tumatak sa akin. Ito ay ang pangangasiwa o pamamahala ng mismong pamahalaan ng Korea sa enerhiya na sana ay mangyari sa ating bansa nang sa gayon ay hindi tayo napagsasamantalahan. Ika nga, ang sabi nga ni Professor Butch Valdez ng Katipunan ng Demokratikong Pilipino at isa rin po sa mga leader ng Atoms for Peace at ng marami pa pong movement sa ating bansa, isa pong mahusay din na ekonomista, no, physical economist dito sa ating bansa at naging dating Department of Education Undersecretary. Yun na sinasabi nga po niya na ang public utilities gaya ng kuryente, tubig, telecommunication, healthcare, education at pabahay ay mga pangunahing pangangailangan ng isang tao upang mabuhay ng mahusay at may dignidad. Kung ito ay hawak ng pamahalaan, ito ay serbisyo. Pero kung ito ay nasa pribadong sektor, alam naman natin na kailangang may return of investment o kita. Kaya wag na po tayo magtaka kung tayo ay mahal ang ating kuryente, telekomunikasyon at tubig. At bukod doon, labis po tayo na pagsasamantalahan. Kumbaga nawawala na po ng proteksyon ng taong bayan na siyang dapat responsibilidad ng pamahalaan. Anyway, sa mga susunod po nating pagtatanghal ay marami pa po tayong makakasama dito sa ating palatuntunan na tanging sa palatuntunan lamang natuklasin natin masasaksihan. Dahil dito sa tuklasin natin, tutuklasin ang dapat malaman ng sambayanan. Pero syempre bago po tayo tuluyang magpaalam dahil lagpas na po yata tayo ng 1 oras, pero syempre po dahil anyway we are allowed to broadcast 1 to 2 hours naman po. Parehas sa Pinoy Stream Versatile Radio at sa Katipunan Channel. Anyway, katulad po ng binanggit ko sa inyo kanina, pero nais ko pong i-anunsyo lang po sa lahat po kasi may mga nagtatanong po. Pwede po kayong mag-text sa akin sa 0915-258-4091. Kung nais nyo rin pong makilahok lamang po kayo, mag-iwan po kayo ng mga mensahe sa atin pong mga Facebook page. Meron po tayo BDT Radio Productions. Meron din naman po akong personal account na Miss Cathy Cruz at meron po tayong mga Facebook pages, Katipunan Channel o Katipunan ng Demokratikong Pilipino, gayon din po ng Pinoy Stream Versatile Radio. Sundan nyo rin po kami sa aming po mga YouTube accounts. Please like, share, and subscribe, lalo na po sa BDT Radio Production. Tulungan nyo po ako na talagang maibahagi po ang mga impormasyon na inyo pong napapanood sa palatuntunang ito dahil alam ko po na ito ay magiging, kung hindi mo po impormasyon, tamang impormasyon, na inyo pong makakalap dito ay aral po na maibibigay po sa inyo. At sa mga nais pong may parating na reklamo, ibahaging mga kaalaman, impormasyon po, katangunungan, kung meron po kayo o mungkahi, maaari po kayo magpadala ng sulat troniko sa tuklasinatin@yahoo.com. Sundan nyo lamang po ang aking Facebook account. Meron po tayong tuklasinatin.com, Miss Cathy Cruz ang personal account, ang BDT Radio Production, at syempre Twitter account po natin, tuklasin.com. Hanapin nyo lamang po. At sa ating mga masugid na tagapakinig, maraming salamat po sa lahat po ng inyong patuloy na pagsubaybay, sa mga pagtulong nyo po na ibahagi rin ito sa inyong mga kaibigan. At happy listening po sa ating pong mga kaibigan na patuloy po talagang nanonood dito, lalo na po sa Katipunan na channel. Naku, marami po ang nanonood. Si EJ Tapel Magdaraog, abangan nyo po dahil siya po ay pag-uusapan po namin sa susunod na pagtatanghal ang tungkol sa cybersecurity. So, alamin po nyo yan dahil yung isang nating listener ay isang mahusay din po na engineer. So, si Freddy Oredina, hello, happy watching po, Sir Freddy.
At sa atin pong mga kaibigan, si Paring Levy Mercado at kay Nanay Rosalina Mercado. Hello po, Nanay. At sa aking mga kaibigan sa Quezon City Treasurer's Office, kay Maring Edna Ranigota Cadena, at syempre sa Accounting Division kay Rosella Garcia, sa atin pong kumari din sa City Budget Office, lalo na kay kay Maring Gigi Orayani. Yan, yung ating mga kaibigan din sa accounting, si Aida Marasigan. Hello sa iyo, Aida, kumusta ka na? At sa atin ding mga kaibigan mula sa Barangay Payatas, kay Captain Maniguarin, yung pong ating lahat ng mga barangay staff dyan na napakasipag po talaga, yung ating mga BPSO na napakasipag po talaga na magbigay ng serbisyo. At syempre yung mga kaibigan din natin ng mga magsasaka mula sa National Confederation of Irrigators Association, lalo na kay Cassie Berbonto, kay Manong Flor Stanislao ng Hulupilila Rizal, kay Wilmore Remaneses ng Quezon City Cooperative Development Authority, kay Ma'am Chat Garrido Ocampo sa pamilya Ocampo po, kay Attorney Albert at kay Tita Zuzi. Hello po, Tita Zuzi Ocampo, at yan po ay dyan sa Los Baños, Laguna, si Tita Zuzi. At kay Mama Helen, kay Tita Helen Puerto ng Feria, Quezon City, kay Nelia Gutierrez ng Camarines Sur, kay Tita Jovi Prudencio. Hello, Tita Jovi, I miss you. Mamaya po tatawagan ko kayo. At syempre sa ating pong kaibigan din mula sa Department of Agrarian Reform, kay Secretary John Casesiones, kay Yusek Emily Padilla, yung ating pong kumpare na si Parin Johnny Abante ng GSD, kay Mang Glo Juliano. Syempre, ako, napakarami ko pong pwedeng batiin sa inyo. Hindi ko na po kayo may isa-isa, pero anuman po ang anuman po ang inyong ginagawa, saan man po kayo naroroon, asahan po ninyo na kayo po ay nakatatak sa aking puso't isipan, lalo na yung mga naging kasamahan ko po dyan. Lingid po sa kaalaman ng ating mga tagapanood, tayo po ay dating nanungkulan o naging kawani po ng pamahalaan sa loob po ng 20 taon. Tayo po ay naging kawani ng Quezon City Local Government ng Barangay Payatas po, naging Barangay Secretary po tayo, at syempre sa national level naman po dyan sa Department of Agrarian Reform. Kaya medyo maalam po tayo sa iba't ibang bagay po sa ating pong pamamahala sa pamahalaan, dahil lahat po yata napasok ko dyan. Napunta po ako ng personnel, accounting, nagpunta rin po ako sa community organizing, sa field, at pagdating sa agrarian reform, ako napunta rin po ako sa OSEC, napunta po ako sa field operation. So medyo marami po tayong alam, naiintindihan po natin kung paano po tumatakbo ang isang pamahalaan, paano po tumatakbo ang mga dokumento. Anyway, katulad po ng binanggit ko po sa inyo, hindi ko na po patatagalin dahil lagpas-lagpas na po tayo sa oras. Pero katulad po ng layunin ng palatuntunan ito, patuloy po naming tutuklasin ang dapat malaman ng sambayanan. Pero tandaan po natin, batay sa Saligang Batas ng Pilipinas ng 1987, Article 2, Section 9, na dapat itaguyod ng Estado ang makatwiran at dinamikong kaayusang panlipunan na titiyak sa kasaganaan at kasarinlan ng bansa at magpapalaya sa sambayanan laban sa kahirapan sa pamamagitan ng mga patakarang nagtatakda ng sapat na mga lingkurang panlipunan, nagtataguyod ng pagkakataon na makapaghanap buhay ang lahat, umaangat na standard ng pamumuhay at ng lalong mainam na uri ng buhay para sa lahat. Muli na naman pong magpipinid ang aming palatuntunang tuklasin natin, naway nagsilbing gabay at tulong ang mga kalamang inyong narinig at nag-iwan sa inyo ng pangmatagalang kakintalan. Sama-sama po tayong manindigan sa katotohanan na hindi tuluyang mawasak ang ating lipunan. Kasi Cruz po ang inyong nakasama sa halos mahigit na po yata isang oras. Pero sa ngalan po ng aming mga kasamahan sa Pinoy Stream Versatile Radio at sa Katipunan Channel, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Please don't forget to like, share, and subscribe sa ating pong mga YouTube account, gayon din po sa ating pong mga Facebook page. Yung pong mga kaalaman na inyong nalaman dito, ibahagi nyo po sa inyong mga kaibigan upang mabigyan po sila ng tamang impormasyon. First-hand information po, ika nga, at ito ay talagang mula po sa mga talagang mga professional po natin, mga actual po nilang ginagawa po talaga. At syempre,
kailangan na po talaga nating magpaalam, pero kami po ay pansamantalang magpapaalam sa inyo. At nagpapasalamat po ako lagi-lagi po sa lahat ng inyo pong pagsuporta. Sa loob po ng maraming taon na rin po tayo sa ating palatuntunan, maparadyo, online at maging sa ating website. Please visit tuklasinnatin.com. At syempre, yun nga palang kung nais nyo rin pong malaman ng iba't ibang mga international news, please visit larouchepac.com. Marami po kayong mga impormasyon na malalaman po dyan. Also, please visit larouchepub.com dahil marami rin pong pwedeng mga reading materials na pwede pong maibahagi kung kayo po ay mga guro, pwede nyo pong ibahagi yan. Sa susunod na pagtatanghal po, magandang gabi po sa inyong lahat. Tuklasin natin hanggang sa muli.